Being nice can make you likable, but in computer business, it can also make you lose more money. So, this video nga pala mga boss ay para sa mga computer business owner or para sa mga negosyante, no, na meron din kayong problema dahil naaabuso na kayo dahil sa kabaitan nyo. So, tapusin niyo po yung video nito dahil after nito mga boss, matatauhan ka na talaga. So, kung bago ka lang pala sa channel kong ito, ako nga pala si Rudy Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. And I help businesses, corporate clients, to scale their business through reliable computer supply. And also, I help them to achieve freedom sa negosyo nila through customized system. So, bago ko yan sagutin mga boss, no, share ko muna sa inyo yung karanasan ko dati. 5 years ago mga boss, meron po kaming kliyente na isang manufacturing company. So, at first mga boss, maganda po yung relationship namin. Palagi po silang umu-order sa amin, palagi silang umu-order sa amin ng mga computers, printers, speakers. Nagpagawa din sila sa amin ng customized system, no, sa negosyo nila. So, ayun, so far, siguro mga first 3 months mga boss ay okay yung kalakala namin. Merong mga kunting problem, pero nasosolve naman. Merong instances na nade-delayed yung bayad nila. So, nung una mga boss ay nade-delay po yung bayad nila 1 week, ano, ganun po yung sitwasyon. And then, kalaunan mga boss, umabot siya ng 1 month, umabot ng 2 months, umabot ng 3 months. Ganun po yung nangyayari. And worst mga boss, meron pong time na umabot talaga ng 5 months. So, ganun siya kalala yung nangyari sa amin. So, ang rason nila is sometimes, no, ganito, parang templated yan, yung mga rason nila ng mga kliyente na ganon. Yung mga garapal na mga kliyente, no. Yung rason nila mga boss is sometimes wala pa daw yung CEO, wala pa yung signatory, hindi pa na-process, hindi pa na-push sa accounting. So, kung tutuusin mga boss, kung iintindihin mo talaga yung mga ganong kalakalan is para sa akin dinidelay talaga nila intentionally yung bayad nila. Hindi po naging okay yung long-term relationship namin dahil doon nga sa bayad nila, no, na madalas ay nadidelay. So which is in my case, ayaw ko po ng ganon dahil lugi po yung company natin pag ganon. Tayo po yung ginagawang cash flow ng mga customer natin pag ganon. To make the long story short, we have decided na itigil lahat ng transactions namin, and if nabigyan ko na yung client ng credit terms tapos na-feel namin na hindi siya okay magbayad, so automatically we have to decide na kailangan namin niyang itigil, and then cash basis lahat. Or sometimes we accept PDC. Kapag magbibigay si kliyente ng PDC, then that's the right time na i-allow namin. So ayun, doon sa topic natin mga boss, na maraming computer business owner, no, including ako, na akala ko dati ay being nice sa mga customer natin ay makakatulong sa negosyo natin. Pero in reality mga boss, yun pa yung dahilan bakit maaabuso ka. Meron tayong mga customer, mga boss, na meron silang hinihingi sa atin like terms, credit terms. So, we allow it too fast. Okay? Minsan, meron silang mga delayed payments and we allow it. Di natin sila kino-confront. Pangatlo, we keep on giving them discounts. Pangapat mga boss, hindi natin sila kinokompronta dahil ayaw natin na masira yung relationship natin sa kanila. And lastly mga boss, meron silang ginawang violation sa rules nyo or policy nyo, tapos hinayaan mo lang.
So, isang example mga boss ha, meron kang kliyente no na humingi sa iyo ng credit term. So, ikaw naman as computer business owner, binigyan mo, 'di ba? So, umutang sa iyo ngayon. Ngayon, after 1 month, hindi pa nagbayad. So, delayed na siya ng ilang weeks, ilang araw, or minsan buwan na. So, ngayon, ikaw na ngayon yung nagpa-follow up. So, ngayon, since na nagpa-follow up ka, ikaw na yung masama. Tama? Ikaw since mabait ka, 'di ba? So ayaw mo rin siyang i-follow up dahil nangangamba ka na baka magagalit siya, 'di ba? So ganun po kadalasan yung mga senaryo ng mga computer business owner or ng ibang mga negosyante na at the end of the day, tayo yung naabuso talaga. Meron kang ngang binta pero stress ka rin sa kaka-follow up. So, ang punto ko lang talaga mga boss na akala natin ay pinoprotektahan natin yung relationship natin sa mga customer natin. Pero, in reality mga boss ay paunti-unti nating sinisira yung negosyo natin. So, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na dapat meron tayong boundaries talaga sa mga customer natin. If meron tayong in-implement na policy ay dapat yan na masunod. Walang favoritism at saka walang kaibigan-kaibigan. So, implement lang natin kung ano yung rules and regulation natin. Kasi ang problema dito mga boss, kapag wala kang boundaries sa mga customer mo, then doon talaga magsasuffer yung negosyo mo. And worst mga boss no, kapag i-allow mo yan, yung mga ganong klaseng mistakes, yung mga maliliit na lapses, kapag i-allow mo yan, doon ka talaga aabusuhin. So, ayan na mga boss no. I hope meron kang na-learn sa topic natin today. And invite kita mga boss no, meron po tayong ginawang grupo exclusively para sa mga computer business owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!